Hello guys, magandang araw sa inyo. Yan, dito kami sa Ayala Mall, dito sa Pick Up Coffee, dito sa Vermosa, Imus, Cavite. So for this video naman po, yan, nakita nyo na eh. Ito yung Keysport McLaren na dati na naka-drop bar, ngayon naka-flat bar na irong-iro yung rims. Yan, irong-iro. So yun nga, may-ari ulit ay si Idol Joseph Pernarte na OG na mga maliliit na clearance. Yan, so i-check natin yan yung specs ng kanyang bagong fully rigid gravel bike na naka flat bar na ano. Yan, naka deep section rims na iro. Yan, so Idol Joseph, before tayo mag-start, tanong muna ako, ano yung kinain mo? Sabi ganun eh, no? Ano yung kinain mo? Bakit nagpalit ka ng ganitong setup? Mahina yung preno nung last time eh. Mahina, sobrang hina ng yung Mechanical lang kasi yun eh, no? cable actuated niya. Nakasama mahina. Okay. Mahina pa rin kahit cable actuated. Oo eh. Gusto ko ilipat. Well, kinalas ko yung fat bike. Kaya yung quad piston ng fat bike ang nilagay ko dito. Naka-quad piston na to. Tapos naka-flat bar na. Oo. Technically ito yung setup. Ito yung pyesa ng fat bike. Nilagay mo lang dito. Yan. So, pagdating sa sa timbang, overall, ano yung nangyari? Mas gumaan ba? Mas mabigat ba? Sa akin, mas gumasya compared dati. Pero mabigat siya ngayon dahil sa rim. Ayun yung mabigat. Pero kung overall na timbang, mas magaan siya compared nung naka-drop bar siya. Kasi mas magaan tong cockpit mo ngayon eh. Oo. Kaysa doon sa naka-drop bar. Ang mabigat nun yung drop bar eh. Sobrang bigat pala nun. Mabigat kasi yung mga integrated na aluminum na handlebar na drop bar eh. No? Oo, yun. Yan. So, ito na nga yung general background sa kanyang rigid na gravel bike na mukha ng rigid MTB. Mukhang rigid MTB eh. Na na malaki yung size ng frame eh, no? Parang ganun yung tingin ko eh. Yan, so start na tayo sa frame set ng gravel, no? Keysport McLaren. Ano yung version 2 o version 1? V2 2025. Version 2. Yan, aluminum 6061. Yan, na 700C. Size large, no? Large. Yan, size large. Then, ayan, tapered pala to? O straight? Tapered. Yan, tapered daw yung head tube. Tapos full internal cable routing. Yan, pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 27.2mm diameter na seat post. Quick release and drop out. And na disc brake caliper mount naman yan ay post mount. So, yun nga, yung rigid fork ng gravel bike, yun nga, stock na aluminum din eh, no? Flat mount pala yan, flat mount. Ito, flat mount din to. Yan, may adapter na nilagay, no? Para maging compatible sa 160mm. Yan, tapos quick release din yung dropout, tapos tapered yung steerer tube. Yan, so ito yung pinagbago. Ito yung dramatic change, no? Sa cockpit. Naka-MTB handlebar na ABR, katulad doon sa fat bike ko. ABR, ano to? L5? L5 Yan, L5. Aluminum to eh. 580 rin, di ba to? Well, ngayon, oo, parang ganun. Pero iniklian ko pa eh. Baka 560 na to. Mas makipag pa kaysa doon sa handlebar ko. Yan, 31.8mm ang diameter, straight na may konting back sweep. Then, yung kanyang grips, rock bros. Then, yun nga, may signal light pa siya, no? Pwede ba pa-demo mo sa akin? Ito yung nakikita ko sa Shopee. Nakabukas sa akin. Yan. Ayan, astig eh, oh. May, parang reverse ng truck eh. Yan, so yan yung niya. Yung signal light niya, no, stick na stick. Then yung stem niya, uno na aluminum ng 130mm ang haba. Negative 70 degree ang angle na sabi mo bitin pa yan eh, no? Oo, gagawin kong 140. Yan 140. Yan katulad sa bili ka na katulad sa akin yung Submit. Bibigat nga lang ng konti kasi mas maraming material pero pogi kasi bagay na bagay dito. Yung headset na to, stock ng case to. Case 4 pala. Stock ng case 4 yan. Yan, seal bearings. Then yung seat lamp nito, Enley na aluminum. Allen type, 31.8mm ang diameter. Next naman yung seat post niya, Mountain Peak, no, na setback. 350? 450. Yan, 400mm ang haba. 27.2mm ang taba. Yung setback na single bolt planting system na papalitan mo ng zero setback, no? Yan. Kasi gusto niya medyo forward. And then yung saddle naman niya, SDG na walang butas sa gitna. Malambot and flexible yan, steel railings yan, okay pa rin naman yung performance niya sa comfort, no? Sobra. Yan, okay pa rin.
Then sa drivetrain naman, no. Yan, siyempre naka MTB flat bar na siya. So nagiba na yung kanyang drivetrain. Pero ito ay 1/12 speed. 1/12. Yan, by 1/12 speed ang galing sa fat bike na tinransfer dito. Yan, so wala kayong makita ng front shifter, front derailleur, tsaka extra chainring. Ano pa? M6100? Hindi. M6100 ata yun. M6100 Shimano Diore, 12 speed. Then yung kanyang crank. Di ko na maalala kung anong klaseng crank to eh. MT300. Yan na Shimano, old school to na Halotech. Ito yung galing sa fat bike no? Hindi. Stock ko lang yan na... Yan yung crank ng dati yung gravel na... Yung binidyo natin ng pandemic, no? Oo. Yan, 96 ba to? 96 BC. Yan, 96 BCD. Kasi pang 3x to eh. Bali 96 BCD sa... sa dalawang chain ring kasi pang 3x. Then 64 BCD sa ground ring. Ang haba ng crank arm nito 170 mm. Yun nga yung chain ring niya, 1 binary wide na rounded na Decas na pambansang chain ring 4040. Then yung kanyang MTB clipless pedals, Shimano PD ME700. Yan, then yung chain niya Shimano ba to? Shimano. Shimano M6100 na 12 speed. Tapos yung cassette sprocket mo, ano to? Sunshine? Submit? Submit na 11 parang 1146. 1148 ata. 1146 yan. 1146 na 12 speed. Then yung kanya namang RD Shimano Diore M6100 na 12 speed. So ito nga yung sa kanyang drivetrain setup ng kanyang Keys for McLaren. Next naman yan sa wheelset, no. Isa rin tong malaking pagbabago sa bike niya, no. Pero yung gulong niya ganoon pa rin. Continental Contact Urban na 700 by 47C. Malamang nag-expand rin yan kasi medyo matikas-tikas din yung yung tire pressure niya. Tingnan natin yung clearance, no. Yan okay pa naman. Huwag na, ma-auto overlap ka niyan. Yan yung clearance niya, no, sa chainstay. Tapos tingnan natin sa fork. Hangitang clearance. Yan, ano pala to? Para saan to? Front light din, mount. Ganito. Yung ilaw. Pero wala pang ilaw, no? Mount lang muna. Na tinanggal ko lang. Parang fog light, no? Oo. Parang ganyan siya. Yan. Ganyan pala. Yan. Then, ito, yung rims, ang lapad, lalim. VP rims. VP rims, no? Aluminum double wall and 70mm yung lalim. Oo. Pero 32 holes. 32 volts. Ilan ba na, alam mo ba kung ilang, yung inner rim width niyan? Hindi ko alam eh. Dinabay ko lang. Pero pwede pala dito sa 700 by 47C, no? Oo. Pwede pala dito. Kaso nga lang drawback nito, mabigat eh. Rin sa crosswind. Oo, sa Matindi yung palo. Palo sa crosswind, no? Yun yung dahilan kung bakit medyo bumigat ng bike mo. Gumaan dahil dito, pero bumigat naman dahil dito. Parang nag-trade off lang no? Pero may extra wheelset naman sa bahay. Pagka ayaw ko na. Carbon ka na lang. Carbon. Nag-aaral din ako carbon. Pero for now, yan muna. Yan muna, no? Yung spokes and nipples mo, idol. Ragusa ka tayo. Ragusa. Yan, stainless steel. Then yung hubs naman niya, Ragusa din. Ragusa din. Pero ito yung 6 volts 3 feet, di ba? Oo. 6 volts 3 feet. Ano bang Ragusa to? Hindi ko na alam kung ano Ragusa yun. Tingnan ko na lang sa Shopee kung ito pala. Ragusa XM900. 6 volts 3 feet, no? Oo. Then bago natin i-sound check. Ito naka-valve extender siya, no? Oo. Kasi yan, kailangan kasi mahaba yung pito eh. Bitin yung pito, di ba? Bitin. Tapos ito ano ba to? Pagtanggal nung dulo ng Presta. Presta tapos pantakip din dito. Oo. Yan, so i-check. Yung pito niya hanggang dito lang eh. Yun nga. Yan, so i-check natin ngayon yung sound check natin to pag naka-free wheel. Mukhang marami pang grasa yan eh. Kakaripak lang. Kakaripak lang. Pero matining. Oo. Mas maganda yun. Magandang ikot. Magandang ikot, tsaka matagal ang free wheel. Tsaka tatagal yung piyesa mo. No? Oo, talaga. Yan yung tunog ng kanyang Ragusa, na hubs kapag naka-free wheel. Then lasa lang sa kanyang brake set. Yun nga, ZTTO naman ito na hydraulic brakes and dual piston. Performance wise.
Quad piston pala. Performance-wise, anong masabi mo? Sobrang lakas kasi pang fat bike siya eh. Overkill ba? Medyo overkill siya para sa bike. Pero maganda yun sa sungay. Baba ka ng sungay. Oo, kasi onting ganun mo lang yun, sobrang lambot. Ano pa sa baba? Sagad. Hindi, ngayon kasi, ewan ko ba, papaayos ko pa yan, pero ngayon nakasagad siya. Pero onting ganyan mo lang yan, ganyan lang. Skid ka na eh. Next skid na. Yan yung ano niya, feedback niya dito sa ano no, sa quad piston na ZTTO dahil nasa lang sa kanya rotors. Ano ba rotors to? PRO. Yan, Pro by EN. 160mm ang diameter harap tsaka likuran, parehas na floating and multi-disc brake rotors. Bike lang. Ayan, may bike lag pa siya, no? Yan. Kasi nga may mount yung port niya. Then ano pala timbang nito? 11 kilograms din to sabi mo? Tapos timbang 11, pero kung dito yung rim na, bababa ng 10. 10 or 9. Ayun, mga around 11 kilograms yung timbang nito. Gastos, magkano? Wala kasi yan yung pyesa ko sa fat bike eh. Kung labor lang. Labor lang din, no? Oh, pero challenge dyan, ito, yung internal. Pinutol mo pala to, sabi mo, di ba? Oo, kasi ang original niyan, ang binili ko hindi negative 17 eh. Parang naka negative positive 7 lang. Meron siyang takip talaga dito. Pero para mapalitan ko ng stem, pagka nagsawa na ako, ginawa ko, binutasan ko yung spacer. Para pwede kong palitan anytime yung stem. Kasi pagka kasama nito na spacer ang kasama, kailangan mong baklasin lahat. Komplikado nga. Komplikado, kaya maganda man tignan ng internal cabling, pero pagka mag-DIY ka, hindi, unless mekaniko ka, mahirap siya. Mahirap. Sinumpa ko yan nung time na ginawa ko to. Kaya sabi ko, sirain ko na lang. Tapos, pagka nakahanap ako ng solusyon, tsaka bibili. Kaya ganyan mo na ginawa mo. No? Kasi, pagka hindi ko ginawa yan, hindi ko mapapalitan yung stem eh. Ayun nga. Sinusukat ko siya sa akin ngayon eh. Kasi di mo pa alam yung sweet spot mo na stick kung gaano kahaba eh. Oo, kasi nagbago yung reach niya eh. Oo. Dati kasi yung reach ko nandito dahil dati 90mm negative positive. Kasi umaba yun dahil naka-drop bar ka eh. Naka-drop bar. Ngayon hinahabol ko siya kasi yun nakasukat sa akin yun. Hinahabol ko ngayon yung layo ng reach ko na nakaganyan. Oo, kasi kailangan mo na mas mahabang stem kasi naka-flat bar ka na lang. Oo, kaya ngayon nag-order ako ng 140. Pero ito, isi-zero setback. Para makuha ko yung dati. Yung dati mong setup, no? Trial and error, pero okay lang. DIY bike fit din si Idol, no? Hindi, walang time eh. Yun nga, busy rin kasi. Yan, ito nga yung Kismore McLaren na naka straight bar na gravel bike ni Idol Joseph Bernarte. Yan, so hanggang dito na lang, papasok na ako sa trabaho. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang sticking na gravel bike, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Wala ko shoutout. Hello, shoutout. Sa partner ko, tsaka sa dad. Ayun, so maraming salamat. Yan guys, maraming salamat sa inyo panonood. Don't forget to subscribe yung channel, notification button. Nabubulol na ako para matuto rin notify kayo. Kaya guys, maraming salamat sa inyo. Rajan po sa inyo.